Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi, a health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion, FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim De Villa Jr. 0922855180, Marlon Angelis 0916-256-7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Center, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, Johnson Builders and Development Corporation, Kim Jong Engineering Consultancy Service, Jerry's Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Dara got it now, Home Depot, filling homes, fulfilling
limit sure. Kung kalidad ang hanap mo, tara na't pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong, Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo at sa Sorsogon naroon din kami. Kumadkadon, Solat, Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga, Daraga Home Depot. Filling homes, fulfilling lives. Good morning, Kamalig. Isang ligtas na umaga po sa inyong lahat na nakatutok sa aming programang BFP OLP On Air. Nagbabalik po ang inyong mga bumbero ng Kamalig Fire Station para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako po si SFO1 Jerome Rasal, Community Relations Unit Staff ng Kamalig Fire Station at kasama ko po dito ngayon katabi ang isang nagpipitagang bumbero from SDA. Walang iba kundi si Fire Officer 1 Edimir P. Benamira. Thank you, sir. Isang magandang umaga po sa ating mga viewers at sa buong Kamalig. Albay. Yes, Ed, katropang Ed, isang ligtas na umaga po sa inyong lahat. Sa lahat pong nakatutok sa amin, live po tayo sa Alejandro Broadcasting Network. Maraming salamat po sa ating technical staff po kay Sir Jonathan. Salamat po, sir, sa palaging pagtulong sa amin para maparami po ang ating taga-subaybay. And katropang Ed, bago tayo magsimula ng ating makabuluhang talakayan, nais muna nating batiin ang mga sumusunod na mga mahalagang personalidad sa Bureau of Fire Protection. Siyempre, unahin ko po ang ating officer in charge, walang iba kundi si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Quancho. Sir, good morning po. Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang, DSC, our Regional Director. Siyempre, hindi natin makakalimutan na batiin si Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, ang ating Assistant Regional Director for Administration. Sir, good morning. Siyempre, si Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, ma'am, ang ating Assistant Regional Director for Operations, and siyempre ang ating pipitagang Regional Chief of Staff at Current Operations Division, Fire Senior Superintendent Emily Endo, ma'am. Good morning po sa inyo po lahat. Nais rin naming batiin ang napakahusay na Albay Provincial Fire Marshal natin na si Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor, sir. At syempre ang ating officer in charge ng Kamalig Fire Station na si Senior Fire Officer 4, Madonna Orimpilio, ma'am. At sa mga napaka-supportive na mga BFP programs natin na si Honorable Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr., Mayor, good morning po. At Honorable Vice Mayor Maria Ardale G. Baldo, and sa SB Council, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, sa mga katropa natin sa Kamalig Fire Station na nakatutok sa programang BFP OLP On Air, isa-isahin po muna natin sila bago tayo mag-umpisa ng ating mga tatalakayin ngayong araw. Yes. Sino-sino ba sila, katropang Ed, ang ating daily duty personnel? Ang ating mga daily duty personnel po, sir, ay Senior Fire Officer 4, Heidi M. Nieva, Senior Fire Officer 1, Alexandra Z. Flores,
Senior Fire Officer 1 Christine M. Brigola at si Fire Officer 2 Bernardine May M. Malto. Syempre hindi ko hindi ko dapat to palagpasin kasi ito yung team natin. Okay, sa Team A naman, operation personnel. Unang-una, ang ating ship in charge, ang napakagaling na ship in charge and new Chief Admin ng Kamalig Fire Station. Walang iba kundi si Senior Fire Officer 2 Jude N. Relento. Sir, good morning. Senior Fire Officer 1 Honesto M. Noceta. Naka-leave to si Sir Yet. Sir Yet, good morning. Siyempre, yours truly. Siyempre, hindi ka natin makakalimutan ang ating isa sa maigos. Fire Officer 2 Irene O. Monilla. Fire Officer 2 Nicole B. Benavides na naka-leave din today. And siyempre, yung isang friendship natin na katropang Ed, nag-undergo training. Yes, nag-undergo po siya ng training today. Si Fire Officer 1 Kit Jan Di Makasiinagang. Ito yun sa mga best friend natin sa Team A. Walang iba kundi si Fire Officer 1 Jeffrey Oserina. Okay. Pang-Ed? Binabati ko rin po ang Team B operational personnel ng Kamalig Fire Station, pinangungunahan ng Chief in Charge, si Senior Fire Officer 2, Jose R. Flores Jr., sir. Good morning, sir. Good morning po. Si Senior Fire Officer 1, Peter John Henry N. Napay. Senior Fire Officer 1, Paul M. Ocbina. Fire Officer 2, Maribel A. Romero. Fire Officer 2, Jonah May C. Berdillo, ma'am. Fire Officer 2, Brian J. Balde. Fire Officer 1, Eileen Juvie M. Mallorca. Fire Officer 1, Paul Patrick M. Patriarca. At si Fire Officer 1, Laken Oliver Chris Acosta. Ayan, pasensya na. Konti pa natin nakalimutan. Ken, good morning, Ken. Yes. Sa amin. Yes. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating saan man sulok ng mundo, isang ligtas na umaga po sa ating lahat. Yes. Tropang Ed, ano ba yung mga tatalakayan natin sa umagang ito? So, sir, Katropang J, Yes. ano nga ba ang mga tatalakayin natin? Yes, ito mga tatalakayan natin, Katropang Ed. So, ito kasi yung mga di ba ngayon, anong petsa na ngayon, Katropang Ed? It's Already August 10, August 10 na. So, 2026. yes, ang pag-usapan natin today, yung mga, syempre hindi natin makakalimutan, Katropang Ed, yung OLP natin. Okay. Then, kasi yung OLP natin, bale, meron pa tayong gagawin this coming, this month of August. Naka-schedule pa, sir. Yes, meron tayo naka-schedule. So, konti na lang yung ating ERPB, Katropang Ed. Ano ba yung ERPB? So, yung ERPB, yun po yung tinatawag natin na Emergency Response Plan for Business Establishment. So, sa dalawang targeted na barangays natin, sa Kamalig, Katropang Ed, kung hindi ako nagkakamali, bale sa Barangay 6, meron pa tayong natitirang 5 na business establishment na kailangan magkaroon ng ERPB. And yung Barangay 7 sa atin, naka-assign, bale isa na lang na establishment yung kailangan magkaroon ng ERBP. Okay. Yes. So, yun Katropang Ed, wag din natin kakalimutan, Katropang Ed, na talakayin yung safety tips in connection with yung, di ba, kahit na sabi nga, maraming salamat sa Diyos na hupa na po yung aktibidad ng ating Bulkang Mayon. So, from alert level 3, Katropang Ed. So, ngayon, naka-alert level 2 na lang. So, yun. Siyempre, hindi natin kakalimutan, Katropang Ed, yung fire safety tips. Kasi bumbero nga tayo, di ba? Pero, meron pa rin tayong mga tatalakayin sa umaga nitong Katropang Ed. Siyempre, pwede ba nating malaman, unang-una, Ang kalagayan ng ating panahon. Katropang Ed, take it away. So, ayon po sa pag-asa.dost.gov.ph sa Legazpi City, Albay. So, ito ang area natin. Tayo ay magkakaroon ng partly cloudy skies.
And at times, cloudy with rain showers or thunderstorms. So, aasahan po natin ang makulimlim na panahon na mayroon tong pabugso-bugsong pag-ulan at mga pagkidlat. Oh, so, yun nga, katropang Ed, medyo napansin natin yung mga previous days na parating umuulan and malamig. Opo. Kasi dahil po ito sa southwest monsoon. Okay, yung So, bagat. habagat. Habagat. Dahil po ito sa hanging habagat. Yes. So, yun, katropang Ed. So, meron pa po tayong information regarding sa weather natin, katrop. So, gusto ko lang pong i-open na sa northern part po ng Luzon ay nagkakaroon ng heavy rainfall. So, tamang pag-iingat lang po sa atin pag alam po natin na flooded area ng Yes. ating lugar ay kailangan po nating lumikas na. So, sabi nga, katropang Ed, palaging nakaantabay sa ating mga local government Para agencies. sa advisory. Yes. So, Okay. katropang Ed, maraming salamat, katropang Ed. Alam naman natin kailangan natin or importante na malaman natin yung forecast ng ating panahon. Alam mo, katropang Ed, kasi nakasalalay doon, unang-una, yung mga gagawin natin. Opo. Kung medyo maulan ba, iiwasan nating lumabas unless kung kailangan talaga. Oo. And syempre, nagsalalay din yung yung ating susuotin. Syempre, di ba? Pag malamig, mag-jacket, Mag-jacket. mag-raincoat. Yes. So kung Mag- pag wala naman ulan, yung maaraw, ano naman susuotin natin, katropang Ed? Mga medyo lang, light shirts. Lighters. Sando. Sando. Oh, okay. So yun, katropang Ed. Importante itong katropang Ed na malaman natin ng ating mga taga-subaybay ang magiging lagay ng panahon, syempre, to prepare yung mga gagamitin natin, yung kanina na nasabi rin natin. And syempre, sa ating as first responder, importante yun. Kasi kailangan nating i-anticipate ano ba yung mga gagawin natin in case na may mga mga responde. So, kailangan ba nating magdala ng raincoat or masaan na lang talaga? Anyway, sanay naman tayo. Ano, katropang Ed? Sumuong sa kung ano mang So, katropang Ed, Yes. maraming salamat at nakapagtanim tayo ng ating at least yung ating mga magsasaka. Importante kasi na ito, yung ganitong panahon kasi, need kasi ng ating mga farmers yung water para makapag simula na sila ng kanilang pagtanim, lalo na yung mga magsasaka. And importante din to para hindi na natin maranasan yung drought o yung kakulangan sa inumin, sa tubig. So yun, katropang Ed. So katropang Ed. Opo. Oo nga, sir. Katropang J, tama ka dyan. Malaki din naman kasi ang naitutulong ng pag-ulan sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Sir. Yes, Sabi opo. ko nga po. Nakadepende rin kasi dyan ang growth na kanilang mga tanim. So yun kasi, di ba, yung nakalipas na mga buwan, nagkaroon tayo ng Sobrang mga init. init. So, umabot dun sa point na humina yung supply ng tubig. Opo, sir, sa mga local water districts. Yes, opo. So yun, importanteng malaman natin. At least ito yung sabi nga, pinagpe-pray nila na magkaroon ng umulan. Ano? Yes, so katropang Ed. Tama ka dyan, katropang Ed. Sa ngayon, magbibigay ako ng update sa patuloy na ini-implement natin na BFP program under the Oplan Ligtas na Pamayanan na binago na at naging, tawag dito, katropang Ed, obligasyon sa bayan, Ayan. ligtas na pamayanan. The BFP Community-Centric Fire Prevention Plan. Yes. So ngayon, katropang Ed, nasa third quarter na tayo ng kasalukuyang taon. So, ngayong August, di ba, na-mention ko naman, katropang Ed, na magkakaroon tayo ng tinatawag na formulation ng ERPB. Parang nagkakabigayan dito ngayon. Katropang Si Ed. Katropang Jeff. Katropang F, ito susunod tong magiging anchor naman. So yun, katropang Ed. So yung dalawang targeted, na-mention ko, I already mentioned kanina. 6 at Barangay 7. So katropang Ed,
Ano pa ba yung mangyayari? Ito, may mga program pa rin na naglalayong magkaroon ng komprehensibong emergency response plan sa kanilang negosyo. Yun ang pinakatutukan natin. And syempre, meron din tayo dito sa tawag niyan, fire station based na capability building. So tuloy-tuloy yun. Kumbaga sir, doon sa nila, sa business nila, may dahil dito sa ERPP. ERPP, magkakaroon sila ng skills at capability para i-approach kung ano mang sakuna Yes. sa business nila. Yes, oo. Yun kasi ang yung pinaka-purpose niyan. Is magkaroon sila ng functioning na response team Yun. para in case na magkaroon ng kahit na anong klaseng sakuna or emergency, either fire yan, earthquake, kung ano-ano pa man, meron team na magre-responde para sa ganung mga sitwasyon. Alam mo, kasi ganito yun na katropang Ed. Importante yun para maiwasan natin or malimit natin yung mga casualties. Alam na yung mga casualties either na meron pong tawag niyan, yung mga injured or mas masama is yung death. So, yun ang iniiwasan natin. Kahit nasa mga businesses, importante to. Kasi meron po silang guide, di ba, katropang Ed? In case na may sakuna, meron silang guide Oo. sa gagawin nila. Yes, so May yun. iwasan ang panic, may iwasan ang mga sir, pag nasa oras na ng sakuna, Mhm. may handa na sila. Yes, oo. Kasi kung meron po tayong emergency response plan, meron po tayong tinatawag na, sabi nga, plano. Doon pa lang, malalaman natin kung ano ba yung mga risk na possible na magbigay sa atin ng hazard. Na yun, di ba, yung hazard is yung nafe-feel natin, no? Nasasaktan tayo. Pero yung risk kasi, nandun yun. Then yung risk na yung pag pinabayaan natin, hindi natin nagawa ng action, nagkakaroon yun ng hazard, which is yun ang nararanasan natin na kung minsan natitrip tayo kasi may risk doon. Yes. Na kasi yung mga tawag niyan, mga wirings, yung mga extension cords, Mga basic, mga basic risks na sa daily operations natin sa ating businesses. nandun. Oo, Nandun yun. Kung minsan hindi natin na bibigyan ng pansin kasi hindi natin alam. Alam nila yon, pero ang problema hindi nila hindi nila naiintindihan. consider as Mhm. risk. Kasi Yes. sa daily, Nakasama nila. kasama nila. Oo. Sabi nga, nag-aantay na lang yon na mangyari. So yun ang iniiwasan natin. Iiwasan natin. Ayun ang ina-address o binibigyan ng pansin or action or answer ng ERPP. So, katropang Ed, simulan na natin ang mga talakayan natin sa umagang ito. Okay, salamat, Katropang Je. Ang tatalakayin natin sa araw na ito, Katropang Je, ay ang mga bagay-bagay na pangkaligtasan na makakatulong para makaiwas sa sakuna. Lalong-lalo na ngayong medyo hindi magandang pinapakita ni Mount Mayon. Yes. So, di poster ng Tibos sa ating mga tagapakinig. Nung petsa 9 Agosto 2026, Kahapon. opo, mayroon pong napansing pagbaba ng aktibidad. Yes. Opo. Ang antas po ng ating alerto ay alert level 2 na lamang. So, bumaba na siya. Yes, sir. Yes. Ang pagdaloy po ng lava sa Basud, Bongga, at Isi, Galis, yung mga malalaking po to, sir, Yung Miisi, andito yan sa katropang yun yung Ed. malapit sa atin, sir. Yung nasa Daragayan, Miisi. Katabi ng Anuling. Okay po, sir. Meron din pong na record na 10 volcanic earthquakes, 9 rock fall signals, banaag o crater glow, na kaso ito po ay natatakpan ng ulap. Kasi maulan nga. Opo. Ulan. So, meron pong sulfur dioxide flux na 2,857 tonelada kada araw. Simula po ito noong Agosto, ikawalo ng Agosto 2026. Katamtamang pagsingaw, napadpad sa silangang hilangan. So, yung singaw daw po, papunta ng
Silagang Hilangan. So, papunta which doon is sa inyo. Yes, east, Okay. northeast. So, medyo pa first district. First district. Okay. At meron din daw pong pamabagga ng bulkan Mm. na may panandaliang pag-impis sa Hilagang Silangan. Okay. So, ang gustong sabihin po, Katropang Jet, at sa ating mga tagapakinig na mapanganib pa rin ang pumasok sa loob ng permanent danger zone. Mm, Katropang Jet, ito ang mga safety tips natin yes. na ating susundin. Mm. Okay po. So, ano ang gagawin natin before, during, and after a volcanic eruption? So, kung tayo po ay nakatira sa malapit sa bulkan, laging maging updated sa alert nito at warnings ng inyong mga barangay at LGU. So, meron pa akong idadagdag dito, sir. Di ba? Yes. Uso ngayon yung SMS. Oh, yung yun, SMS yung... importante yun, yung ND, galing sa MDR. Okay po. So, maging alert po tayo sa mga ganong, alert nga, updates, alert. Yes, okay. So, maging handa bago pa man pumutok ang bulkan. So, ikalawa naman, merong, ito daw, maging updated sa alert level ng bulkan at mga official warnings ng barangay o LGU. LGU. Tiyakin na kompleto ang laman ng emergency go bag. So, sa atin pong mga tahanan, ugaliin po nating magkaroon ng emergency go bag. Maghanda ng goggles at makapal na face mask para sa buong pamilya. So, laging may naka-standby na Standby. goggles at face mask, sir. So, dito sa emergency go bag, pwede natin itong ilagay na dito para madali nating Oh, isahan na lang. isahan na lang. Yun nga, sir. Mag-evacuate kung ang bahay ay nasa loob ng danger zones. Kasi meron talaga, sir, na mga kabahayan na napapaloob sa kilometer danger Oh, zone. yung 6 kilometer, meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Ano ang gagawin kapag pumutok na ang bulkan? Una, sabi daw, stay calm. Maging kalmado. Stay indoors. Or, huwag lumabas. Sa loob lang po tayo ng ating mga tahanan. Isara ang mga pinto at bintana. Mhm. Kung may abo, magsuot ng goggles. Takpan ng ilong, bibig, gamit ang makapal na face mask o mga basang tela. Turuan ang mga bata kung paano mag-ingat. Huwag hayaang makontaminate ng abo ang mga pagkain. So, ayun, pinaka-importante sa duration ng during Yung eruption. eruption, pinaka-importante talaga, sir, na may naka-imbak tayong pagkain. Pagkain. Oh. Mga emergency food source. Yes, dapat meron talaga. Yeah. Kasi mahirap na, di ba? Opo. Kung nasa biyahe naman, so ito, nasa biyahe daw tayo, nagda-drive or nasa loob ng sasakyan, itabi muna ang sasakyan kapag malakas na ang bagsak ng abo. Kasi, sir, pag malakas ang bagsak ng abo, nagkukos ito ng zero visibility. Oo. Opo. Subaybayan ang mga official updates at advisory ng barangay o LGU. Kapag tapos na ang pagputok ng bulkan, tiyakin na ligtas pa rin ang lahat. Mhm. Magsuot pa rin ng goggles at face mask o basang tela bago maglinis ng paligid. So, syempre, kaugalian nating mga Bicolano, nating mga tagkamaling na after ng ashfall, importante talagang malinisan ang ating Yes, mga oo. vicinities, ang ating Oo. mga kabahayan. Kasi, pag dinadala yan ng hangin, Oo. madaling tangay ng hangin, sir. So, habang naglilinis, mag-goggles pa rin Syempre. at face mask. Turuan din daw po ang mga bata kung paano tumulong sa paglilinis at mag-ingat sa paligid. So, ayun, importanteng maturuan ang ating mga kabataan. Yes, oo. Tanggalin agad ang abo sa bubong para hindi ito mag-collapse o kalawangin. So, ang abo kasi, ang contents niyan, ay catalyst siya para sa corrosion Oo. ng ibang mga bakal natin. So, parang kung, excuse me for the term, Yes, sir. yung nagiging acidic ba siya or pag nahaluan? Kasi parang nagiging sulfuric acid siya na. Sulfuric acid, sir. Okay. What- Tama pala. Okay, okay. Pag nakaano na siya, sir, sa atmosphere. Atmosphere. Okay po. So, walisin daw o i-vacuum ang abo na nakakapasok sa loob ng bahay. Yun. Social to eh. So, naka-vacuum. So, sa atin, walis lang. Walis lang. Okay.
Importante yun, yung mga nasa loob ng bahay. Oo. Kasi doon tayo umiikot ng Oo, kasi pag Sa andun araw-araw. araw-araw andun tayo, din na nalalanghang. hanghang pa rin. Ay, nako. Okay. Kolektahin daw ang abo sa isang lugar na malayo sa mga water drainage para hindi ito magbara. So, after natin malinisan kung may ashfall or ano, wag nating itapon or itambak sa may malapit sa mga drainage. So, kasi magkakaroon yun ng Pagbabat. Then, lastly, hugasan ng maigi ang mga gulay, prutas, at iba pang pagkain bago ito ihanda sa kainan. Okay. Yun lang, sir. So, salamat Katropang Ed. Medyo mahaba-haba yun ah. And sabi nga, timing ang talakayan natin sa araw na ito dahil sa, yun. Na-explain natin. Mga safety tips pagdating sa medyo abnormal pa rin. Kasi dapat nasa level 0 na siya, di ba? Of course. So, sana Katropang Ed patuloy na bumaba hanggang level 0 na ang aktibidad ng mayon at maging normal na siya. Anyway, Katropang Ed, bago nating talakayan ang mga notable activities or accomplishments ng Kamalig Fire Station ngayong buwan ng Hulyo at syempre medyo dumikit na tayo ng Agosto. Tatalakayin muna natin ang mga aktibidad na nakalinyang gagawin this coming August. So patuloy pa rin na syempre pinapaigting na fire safety inspection sa mga pribado at pampublikong pasilidad para masiguro ang kaligtasan sa papaminsalang sunog. Ang skill enhancement program ng Kamalig Fire Station patuloy pa rin na pinapatupad at sa katunayan magkakaroon siyempre ng Katropang Ed talakayan ng EMS especially sa wound management, splinting at iba pa. At ito ay ginagawa Katropang Ed para mapahusay palalo. Siyempre kasi kung minsan nakakalimutan yung ating mga kakayahan. Sabi nga, kinakalawang na. So, kailangan natin lagyan ng anti-rust para enhancement. Yun. So, patuloy pa rin ang fire safety tips na binibigay ng ating station through the social media platforms, kagaya ng Facebook. At para makarating sa mga nakararami nating mga kababayan at patuloy na nakahanda ang Community Relations Unit ng Kamalig Fire Station sa anumang mga request ng ating mga stakeholders para sa mga training, seminar, and drills. So, yun, sabi ko nga sa kanila, isang letter or isang sulat lang tayo or request letter. So, yan, yan ang mga aktibidad na gagawin ng ating mga bumbero sa Kamalig Fire Stations, Katropang Ken. Anyway, ito na ang mga notable na mga accomplishments. Medyo mahaba to, Katropang Ed, marami ito. So, sa buwan ng July, Katropang Ed, noong 16 na July, nagkaroon tayo ng tinatawag na Fire Education Seminar and Earthquake Drill sa employee ng On-Due Hotel. So, yung yours truly po yung naging lecturer po or facilitator that time. And on last 17 of July, nagkaroon po ng tawag niyan road crash incident. Automatic po nag-respond po yung ating mga katropa duty Kamalig Fire Station personnel sa salugan malapit to sa Mamanangsa. Mamanangsa! Na-mention na doon. Baka naman! bypass. Oh, yes. Okay. So, yan. Pagkatapos nun, yung ambulance ng MDRRMO yung utilize natin to transport the victims. Also, on the same day, the Kamalig Fire Station personnel responded to road crash incident again involving a motorcycle that transpired at Barangay Salugan. Again, upon the arrival, the responding personnel immediately assessed the victim, male to Katropang Ed, who suffered from minor abrasion. Abrasion and suspected pa spinal injury. So automatic to naka-strap to sa spine board. Hindi natin alam. So yung protocol yung palagi. Once na may mga incident, road crash incident, stabilize the head and the spine area. So on July 27, 2026, nagkaroon tayo Katropang Ed ng Ligtas na Gusali Program. Fire Safety and Prevention Management Training for High-Risk and Large Establishments and Offices.
So bringing together participants committed to strengthening the fire safety and emergency preparedness in their respective workplaces. So ito, ang importante ito, Katropang Ed, kasi in-equip natin yung mga participants ng mga essential or important knowledges and practical skills in fire risk management, emergency preparedness, emergency response plan development, and the organization of the emergency response team or yung ERT nila, which empower establishment to respond effectively to business and protect lives, property, and business operations. Ito yung na-mention natin kanina. Kanina nga. Yes. Pero ito, yung mga sa malakihang, ano to, Yes, mga establishments. Yes. So, through collaboration, ito, continuous learning and shared responsibility, siyempre, we move closer to building resilient establishment and safer communities. Yes, so noong July 30, 2026, so nagkaroon din tayo sunod-sunod Katropang Ed. Yung Plan Ligtas na Paaralan. So reaffirming ito yung commitment na magkaroon schools. Yes. Magkaroon tayo ng tawag niyan, safer, more prepared, and disaster resilient learning environment for every learner and educators held at the 3rd floor dito sa taas. Yun yung mga teachers natin. Opo, yung teachers natin sa 3rd floor dito sa atin sa Kamalig Fire Station. Ano ba yung importansya nito, Katropang Ed? The activities serve as an avenue to strengthen fire safety awareness, emergency preparedness, and disaster risk reduction initiative within our school. And it also highlighted the vital role of collaboration among educational institutions and emergency responders in promoting a culture of safety and preparedness. Through meaningful discussion and shared best practices, participants were equipped with valuable knowledge that can contribute to creating safer school communities. As we prepare for another school year, importante to, Katropang Ed, kasi yung mga bata, di ba, pag once na, ito kasi si Katropang Ed, wala pa itong asawa. So, ito, yours truly. Kaka-start lang ng sir, ng school. Ayun, ng Yes, school year. Importante talagang ma-educate. Yun, di ba? Mas Yung maganda. awareness nila. Oh, yes. So, awareness importante. And yung mga skills na nakukuha natin, is makakatulong to para magkaroon tayo ng, sabi nga, makabuild tayo ng more resilient and safer educational institution. Kasi kami, Katropang Ed, once na yung mga bata namin nag-school, no, pumpasok school, binibigay namin yung lahat ng tawag niyan, tinitiwala, yes, sa school. So, yun. So, expect na as parent, expect na palagi pong safe ang ating mga bata sa loob ng school. And, eto, last August 2, Katropang Ed, nagkaroon tayo ng basic first aid and emergency rescue and transfer to the members of the Sangguniang Kabataan ng Barangay Kirangay, Kamalig Albay. Katropang Ed, yan ang mga notable accomplishments ng Kamalig Fire Station sa buwan ng Hulyo at unang bahagi ng buwan ng Agosto. Katropang Ed, shout out naman muna tayo sa ating mga tumatangkilik ng ating programang OLP On Air. Tingnan natin kung meron. Bawa sana. Wala sa ating sa ating FB page. So check natin po So maraming salamat. Yes. Maraming salamat po sa mga naka-subaybay. So ngayon tinitry po namin na makita kayo sa maliit na screen ng aming mga cellphones. So para tingnan natin Katropang Ed. Okay. So ngayon wala pa akong makita. So ngayon nais kong i-shout out lahat po yung ngayon nakasubaybay aram ko ating mga viewers kasi yung viewers natin sa Alejandro Broadcasting Network, alam niyo, marami. So umaabot tayo ng ang pinakamarami natin is 1,000 plus. So kung FB page lang yung pag-uusapan. Lalo pero meron pang radio broadcasting. Yes, so ang itong sabihin mga kababayan, napakalawak ng ating radio. Yung coverage ng Alejandro Broadcasting. Maraming salamat, Sir Alejandro, for having you as partner in fire safety awareness. So maraming salamat. Para lahat na lang
shoutout po sa lahat na nakasubaybay po sa ating programa sa Kamalig Fire Station, BFP OLP on Air. Live tayo sa Alejandro Broadcasting Network. Katropang Ed! So, Katropang J, sir, bago tayo magtapos ng ating programa sa araw na ito, pagbibigay muna tayo ng mga fire safety tips upang tayo ay siguradong ligtas laban sa sunog. Yes, Katropang Ed. Kamusta pala tayo, no? So, ang bilis ano? Okay. Okay, so susunod sana magka-tandem pa rin tayo. Siyempre, depende na kasi may bago na tayong Community Relations Unit Chief. So, yun. So, ito Katropang Ed, bibitawan na natin yung mga fire safety tips. Ano yan, sir? Bibitawan na natin. Una, huwag magsisindi ng kandila malapit sa mga bagay na masusunog. Shout out sa ating Chief CRU, Ma'am Lek, ang ating classmates. Okay? So, iwasan gumamit ng substandard na electrical wires. Palagi ang inspeksyonin ng linya ng LPG. Sa ating bahay, importante Katropang Ed, siyempre, ugaliing sarhan ng bag ng LPG tank para yes, pag di ginagamit. Para Iwas. Okay. Iwasan ang Optimus connection na maaaring pagmula ng sunog. Huwag gagamit ng jumper sa kawad ng kuryente na pwedeng ikadisgrasya at ikamatay natin. Ilayo sa mga bata ang mga bagay na pwede nilang paglaruan at pagmula ng sunog, kagaya ng posporo, lighter, at iba pa. Ugaliin ko laging malinis at iwas sa kalat ang ating mga bahay. Sa mga pagsunod sa mga fire safety tips na ito, makatutulong tayong maiwasan ang mga insidente or aksidente na pwedeng ikapahamak ng ating mga mahal sa buhay at syempre tayo. Katropang Ed! sa pamamagitan ng pagiging handa at pag-iingat, maaari nating mapigilan ang panganib ng sunog at mapanatili ang kaligtasan ng ating mga tahanan at pamilya. So, Katropang Ed, 2 minutes na lang Katropang Ed. Ito na tayo. Unang-una, we acknowledge po yung Alejandro Broadcasting Network at syempre yung emergency hotline po natin. Yun. Sa Globe, mga kababayan, 0917-118-4146 and sa Smart naman, 0999-226-5345. Sir Alejandro, maraming salamat. Thank you. Thank you, sir, for giving us this opportunity to have your broadcasting network reach more our constituents for fire safety awareness. At siyempre sa Kamalig Fire Station, Kamalig Katropang Ed. And eto na yung parting statement natin, mga katropa. Sa muli, ako po si Katropang G na nagbibigay paalala na sa mga simpleng bagay na ating kinaligtaan, madalas nagmumula ang ating kapahamakan, kaligtasan sa sunog, alamin, gawin at isabuhay natin. So, sa sunog ay iwasan, kalaman at pag-iingat ang kailangan. Yes, sa Katropang Ed, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Good morning po sa lahat!